Ginawa rin naman nga sana mga idol ni Luka Doncic ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhat ang Dallas Mavericks sa Game 1 sa pagtatala niya ng 30 points, 10 rebounds kasama na ang kanyang nagawang scoring run sa third quarter. Ang problema, hindi para naman nga ito naging sapat para manalo sila. Pero sa kabila nga po ng nangyaring ito, hindi pa rin nga siya nawawala ng pag-asa gayong malaki ang tiwala niya sa Dallas Mavericks. Sa katunayan, ngayon nga pong tapos na ang Game 1, kailangan nga po nilang mag-focus sa Game 2. Napangitid pa nga ito sa kanyang ginawang post-game interview at sinabing naniniwala siya na meron silang malaking tsansa na manalo sadyang hindi lamang nila naipasok ang kanilang mga tira. Kaya oras na nga para panoorin nila ang film ng kanilang Game 1 at alamin kung ano ang kanilang mga nagawang pagkakamali para maayos ito. Aminado naman si Luka na halimaw at napakalakas talaga ng lineup ng Celtics lalo na sa paggawa ng spacing since napakarami nga itong mga shooters. Kailangan nga talaga nilang tanggalin sa next game ang mga binibitawang libreng 3-pointer ng mga ito. Kailangan rin naman nilang gumawa ng defensive game plan para mapabagal si Kristaps Porzingis na siyang isa sa mga dahilan ng pagkapanalo ng Celtics. Maliban dyan, dapat rin naman nga nilang bantayan ang halos lahat ng mga malalaros na nasa rotation ng Celtics lalo pat lahat nga ng mga ito kaya magtala ng malaking puntos. Kaya sa katunayan, nakapagtala lang naman nga dito ng at least double-digit points ang kanilang best 6 na sina Jason Tatum, Porzingis, Brown, Al Horford, Jrue Holiday at si Derrick White. Sa madaling salita, wala talagang kahinaan ngayon ang Celtics sa opensa. Kaya magagawa na lamang ng Dallas ayusin ang lahat ng aspeto ng kanilang depensa upang makabawi sa Game 2. Samantala, naibalita ko pala nga sa inyo mga idol, isa nga sa mga rason bakit hindi kukunin pa ng Lakers si JJ Redick bilang head coach dahil ayaw ni Anthony Davis na kumuha ang kanilang team ng wala pang experience na coach. Dahil dyan, mas pinili na lamang ng front office na kunin ang back-to-back national champion coach ng UConn na si Don Hurley. Sa katunayan, magkakaroon na agad ng meeting ang team owner ng Lakers na si Jenny Buss at ang kampo nito bukas ng umaga para pag-usapan ang kanyang kontrata. Mismong si LeBron James na rin naman ang nagsabi sa podcast na kung pipili nga po ang Lakers ng bagong head coach, dapat nga po nilang sundin ang kagustuhan dito ni Anthony Davis at hindi sila dapat magdepende sa kanya since nakasalalay dito ang future ng prangkisa. At sa naging latest move ngang ito ng team, mukhang sinusunod talaga nila ang payo ni LeBron since ayon sa lumabas na balita, isa na nga si Davis sa kanilang mga malalaro na excited sa pagkuha kay Don Hurley bilang kanilang bagong head coach simula ngayong off-season. Napakalaki nga po ng respeto ng mga players sa head coach na ito kaya siguradong magiging smooth ang pagsali niya sa kanilang team. Maliban nga po mga idol sa pagkuha ng coach, isa rin naman sa mga balak gawin ng Lakers ay ang pagkuha sa kanilang itinuturing na dream target na si Lauri Markkanen sa Utah Jazz. Napakalaki ng tulong nito kay Anthony Davis pagdating sa front court sa pagkakaroon niya ng katandem sa kanilang bubuhing bagong twin tower sa starting lineup. Bukod nga po dyan, siya rin naman ang pinaka-realistic na superstar na maaari nilang makuha since kumpara sa iba, hindi rin naman nga ganun kalakihan ang kanyang kontrata. Kaya mas magiging madali sa Lakers na mag-offer ang kanilang team na magandang trade package sa Utah Jazz sa susunod na mga linggo na posibleng buuhin ni na Austin Reeves o di kay ni Rui Hachimura. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.